Ang pamahiin ay isang paniniwala na walang batayan sa lohika at siyensya. Sa mga madaling maniwala, naiimpluwensyahan ng pamahiin ang kanilang buhay, mga desisyon at mga pananaw sa iba't ibang bagay. Lagi nilang sinasabi nitong mga naniniwala sa pamahiin na wala naman daw mawawala kung maniniwala ka at susunod. What? Dahil baka mas malaki ang mawala kapag totoo ang mga pamahiin pero hindi mo binigyan ng pansin. Tatakutin ka pa. Tatakutin ka pa nga na walang masama kung susunod ka. Pero mas mahirap kung hindi ka maniniwala at hindi mo susundin dahil baka magsisi ka sa huli. Yan po ang mga sinasabi noong mga taong mapaniwalain sa mga pamahiin. Narito po yung ilan sa mga pamahiin na pinaniniwalaan ng iba. Halos lahat po ito ay narinig ko na mula nung bata pa ako. Merong may hubune. Okay. Ngayon po, halos lahat po ng mga babanggitin kong pamahiin sa inyo, narinig ko na po ito mula nung bata pa ako. At ang iba po dito ay patuloy ko pa ring naririnig hanggang ngayon. Naririnig ko lalo na po kapag nasa mga probinsya, pagka ako'y nasa mga probinsya. Ngayon po ito, tingnan po natin itong mga iba't ibang pamahiin na pinaniniwalaan ng ibang mga kababayan natin. At maaari pong yung iba dito ay narinig nyo na rin. So ito po. Ito po yung mga pamahiin na pampaswerte daw. Ang isa po, bawal magwalis kapag gabi. Bawal daw pong magwalis pag gabi para hindi lumabas ang swerte. Paano yon? Paano? Itanong nyo po doon sa naniniwala doon sa ganong pamahiin. Paano kung may nabasag na salamin, mayroong nabasag na bote o baso, hindi nyo wawalisin? Hahayaan nyo na lang kasi bawal magwalis sa gabi, sabi nyo. Ay di yung mga bata, siguradong mahihiwa ang paa nun kapag hindi nyo winalis yung mga nabasag na bote o salamin sa bahay nyo. Kaya po yan, yung particular na pamahiin na bawal magwalis sa gabi dahil lalabas ang swerte, mawawala ang swerte, para po sa akin kalokohan yan. Eto po, pangalawa. Huwag maglabas ng pera o magbayad ng utang sa gabi. Dahil malas daw po yun kapag nagbayad ka ng utang sa gabi. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi ko makita ang ang koneksyon nung kamalasan na mamalasin ka kung magbabayad ka ng utang sa gabi. Eto po, pangatlo. Huwag kang tutuloy sa pupuntahan mo kapag mayroong nakaharang o mayroong tumawid na itim na pusa doon sa daraanan mo. Dahil maaari ka daw malasin o magkaroon ng hindi magandang resulta ang iyong lakad. Baka maaksidente ka. So ang sinasabi nila, huwag ka nang tumuloy kapag may nakaharang o may tumawid na pusa doon sa daraanan mo. Huwag ka nang tumuloy sa pupuntahan mo. Alam nyo po, kapag sumunod kayo dito sa pamahiin na ito, mas malaki ang mawawala sa inyo. Yon, ano yung mawawala sa inyo? Yung dapat gagawin nyo, yun ang mawawala. Sasabihin nila, pag sumunod ka, wala namang mawawala. Hindi ho totoo yun. Pag sumunod ka dito sa pamahiin na to,
merong mawawala sa'yo. Ang mawawala sa'yo, yung dapat mong gawin. Halimbawa, papasok ka sa trabaho, may tumawid na pusa sa dadaanan mo, hindi ka napapasok sa trabaho. Di nawalan ka ng kita sa araw na yon. Paano kung bukas, ganun na naman, nandun na naman yung pusa, hindi ka na naman papasok. Ha? Dahil naniniwala ka dyan naniniwala ka sa pamahiin na yan tapos nung sumunod na araw, nandun na naman yung pusa. O kaya pauwi ka na. Galing ka na sa trabaho, pauwi ka sa inyo. Ha? Ngayon, nung malapit ka na sa inyo, may tumawid na pusang itim sa daraanan mo, hindi ka na uuwi sa inyo. Saan ka matutulog? Sa daan. Yan po ang mawawala kapag sumunod kayo dyan. Ha? Mas merong mawawala kapag sumunod kayo. Halimbawa, papasok yung isang estudyante sa eskwela. Ha? May tumawid na itim na pusa doon sa dadaanan niya. O hindi na siya papasok. Absent na lang ako. Absent na lang ako, Nay. Bakit? May tumawid na itim na pusa doon sa dadaanan ko paano yan? May exam kayo ngayon. Sasabihin ko na lang po sa teacher ko. Hindi na lang po ako papasok. Baka po pag tumuloy ako, may masamang mangyari. Baka masiro ako sa exam. Sige, ngayon tuloy po natin. Ito, pang-apat. Ang iyong kahilingan, yun daw wish mo, magkakatotoo daw yon kapag nahipan mong lahat, napatay mong lahat, sa isang ihip lang yung mga kandila sa birthday cake mo. Happy birthday! Mag-wish ka, tapos kailangan daw isang ihip lang. Mamatay na yung mga kandila sa birthday cake mo. Magkakatotoo daw yung wish mo. Anong kalokohan yun? Di lahat ng tao gano'n na lang ang ginawa. Gusto ko ng house and lot. Tapos pag birthday niya, yun ang wish niya, gusto ko ng house and lot. Tapos hihipan lang niya, isang ihip lang, hihipan niya yung birthday cake niya. Magkakatotoo ba yon? Hindi totoo yan. Tapos gusto ko ng magarang sasakyan. Gusto ko ng mamahaling sasakyan. Birthday niya, yun ang wish niya. Tapos ihipan niya lahat yung kandila. Isang ihip lang pag namatay. So ibig sabihin magkakatotoo na yon? Bola lang yan. Isipin nyo lang po yan. Makikita nyo parang tanga. Yung kung sino mang nagpauso niyang mga ganyang kalokohan. Ngayon, ito po. Isa pang pamahiin na pampaswerte raw. Na meron ding kinalaman sa birthday. Kapag daw po nagbe-birthday, kapag kaarawan mo, Happy birthday! kailangan daw po magluto ng pansit o yung anumang similar na ganon. Pansit o spaghetti, kailangan daw merong ganon. Kasi yun daw po, yung strand ng pansit, pampahaba daw po yun ng buhay. Yun daw po ang sumisimbolo sa mahabang buhay. Kailangan daw po yung may kaarawan, kumain ng pansit. Kumain nung handa niyang pansit para humaba ang buhay niya. Marie Joseph. Di wala nang namatay. Dahil lahat ng tao naghanda na lang ng naghanda ng pansit sa birthday niya. Wala pong kinalaman yung pansit sa haba o sa igsi ng buhay ng isang tao. Kahit kumain kayo ng pansit tuwing birthday nyo, kahit lumangoy kayo sa pansit sa birthday nyo, wala pong kinalaman yon sa ikahahaba ng buhay ng isang tao. Yun po. Ngayon, tuloy natin. Dito naman tayo sa mga pamahiin tungkol sa pagdadalang tao at pagbubuntis. Ito po, isa.
Yun daw pong isang punong kahoy na may bunga, yun daw po kapag napaglihihan ng isang buntis, yun daw pong puno na yon, yung mga bunga niya, hindi na magkakaroon ng bunga, hindi na mamumunga. Hindi totoo yan. At mamamatay din daw, malalanta din daw yung puno na napaglihihan Bola lang yan. ng isang nagbubuntis o nagdadalang tao. Oh, ba't naman napaglihihan lang, mamamatay na yung puno, hindi na mamumunga? Tingnan nyo naman pong mga kalokohan yan. Ito po, pangalawa. Kapag daw po ang isang buntis o isang nagdadalang tao kumain nung kambal na saging, ang magiging anak daw po kambal din. Sus, ito po nung araw ko pa ito naririnig eh. Bata pa po ako, naririnig ko na to. Huwag daw pong kakain ang buntis ng kambal na saging dahil magiging kambal din ang anak niya. Ang alam ko po, nagiging kambal ang sanggol, kasi po, mayroong fertilized egg, dalawang egg cells ang na-fertilized ng sabay. Yon, doon po nagiging kambal. O kaya, meron pong isang egg cell na na-fertilized. Pagkatapos po, yung egg cell na yon ay nahati, nag-split into two. Yon. Doon po nagkakaroon ng kambal na anak. Pero wala pong kinalaman yung saging. Saging na kambal. Kahit kumain kayo, ginagarantiyahan ko po sa inyo, sa mga nagdadalang tao, kahit kumain po kayo ng katakot-takot na kambal na saging, hindi magiging kambal ang anak nyo. Ha? Kambal yan dahil talagang nakatakda na maging kambal yan. Yun nga po yung sinabi ko. Dalawang egg cells ang sabay na na-fertilized. O merong isang egg cell na na-fertilized, pagkatapos pagdaan ng ilang araw, yung fertilized egg cell na yon ay nahati sa dalawa. Kaya naging kambal. Yun po yun. Wala pong kinalaman ng saging. Ngayon po, ito pa ang isa. Kapag daw humingi ka nung pagkain sa taong naglilihi o sa nagbubuntis, kapag humingi ka raw po nung kinakain niya o kinain mo yung mga natira niya, yun daw pong kumain nun, mahahawa ka ng mga sintomas ng pagbubuntis. Mahihilo ka rin, magsusuka ka rin. Yung mga sintomas ng pagbubuntis, mararamdaman mo din daw kasi kinain mo yung mga kinakain niya o yung mga natira niyang pagkain. Kayo na po mag-isip kung paano mangyayari yun. Ito pa po ang isa. Huwag daw pong magpapalitrato, huwag magpapakuha ng litrato ang isang buntis para hindi makunan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Huwag daw mong magpapakuha ng litrato. Hindi ko alam kung alam nyo po, itong mga pamahiin na to, tanungin nyo yung mga nagsasabi sa inyo nito. Yung mga nagpapauso nito, tanungin nyo, bakit ganon? Paano mangyayari yon? Hindi nila maipapaliwanag. Sasabihin lang, basta ganon. Basta yun na yun. Basta sumunod ka. Yun na yun. Huwag mo nang itanong. Tapos. Bakit? Sila ho mismo, hindi rin nila alam eh. Pag inisip nila, hindi rin nila, paano nga naman mangyayari yun? Sila rin ho, hindi makapaniwala sa mga ganito eh. Pero gusto lang nilang sabihin. Gusto lang nilang ituro.
Alam nyo po, dito, yung wag magpapalitrato ang buntis dahil baka makunan, hindi po totoo yon. Marami pong factors ang nagiging sanhi ng miscarriage. Ang ilan po dito sa mga factors na ito, yung excessive physical stress o kaya excessive emotional stress. Yan. Yan po, minsan nagiging dahilan yan ng miscarriage. O kaya meron yung babae, meron siyang pre-existing uterine or cervical problems. Meron ng, bago pa siya nagdalang tao, meron na siyang pre-existing na problema sa kanyang sinapupunan. Sa ovaryo, sa cervix, yun po. Yun ang mga factors na yun. O kaya po, habang nagdadalang tao yung isang babae, naninigarilyo siya. O kaya, umiinom siya ng alak, naglalasing siya. O kaya, gumagamit siya ng illegal drugs. Yan po, nakakaapekto yan sa pagbubuntis. Yan po yung totoo. Pero yung pagpapalitrato, wala po yun. Kalokohan yun. Na pagkabuntis ka, nagpalitrato ka, makukunan ka. Kabulastugan po yun. Hindi po totoo yun. Kahit magpakuha ka ng litrato maghapon, buntis ka, magpalitrato ka maghapon, hindi ka makukunan. Meron nga po akong mga kilala habang buntis sila nagpapalitrato pa sila sa studio Tapos para pagka lumaki na yung anak nila, ipapakita nila yon. Eto ka nung pinagbubuntis kita. Ayan, yan, eto ako tingnan mo yung tiyan ko, nandyan ka sa loob ng tiyan ko. Ikaw yan, noong pinagdadalang tao kita. Hindi ka ampon. Yun po, nagpapalitrato pa yung mga buntis. Hindi naman nagkakaroon ng miscarriage Hindi naman nakukunan Mangyayari po yun kung yun ang nakatakdang mangyari. Walang kinalaman po yung pagpapalitrato. Ngayon po, ito naman, mga pamahiin sa kasal. Ito po ang pinakasikat na pamahiin sa kasal. At sigurado po ako, marami na sa inyo ang nakarinig nito. Ito po yon. Huwag isukat yung damit na pangkasal dahil baka hindi matuloy yung kasal. Isusukat mo lang, hindi na matutuloy. Ano namang kalokohan yun? Isusukat mo lang, hindi na matutuloy ang kasal. Alam nyo po, hindi matutuloy ang kasal kung ang isa ay aatras at hindi sisipot sa araw ng kasal. Doon hindi matutuloy. Pero walang kinalaman doon yung pagsusukat mo ng damit. Kung isusukat mo, kung maganda bang lapat sa'yo. Ngayon, pangalawa, ito po. Ito, isa pa rin to na sikat na pamahiin sa mga ikakasal. Bawal magpakasal ang magkapatid. Bawal silang magpakasal ng parehong taon. Yung pong sinasabi nila na sukob daw sa taon. Magkasukob ng kasal sa iisang taon. Dahil mamalasin daw po yung isa. Yung isa sa kanila. Yung isa daw gagaan ang buhay, yung isa hindi gaganda, mamalasin daw. Anyway, yan po, kayo na mag-isip kung ano masasabi nyo dyan. Na sabay lang pareho lang ng taon na ikinasal. Pareho lang na ikinasal na sa iisang taon. Mamalasin na raw yung isa. At yung isa, gaganda ang buhay. Ito po pinauso lang to nang walang magawa Siguro walang maisip na maipauso. Kaya naisip yung ganyan.
Ito daw po. Ito pa isa ha. Yung abay na babae, yun daw pong abay na babae na makakasalo yung bulaklak na dala ng bride. Inahagis po yun eh. Merong ceremony na ganun eh sa reception. Kapag nag-reception na, sa wedding reception, yung bride, yung kanyang bouquet, flower bouquet, ihahagis niya yon patalikod. Nandun yung mga abay at saka yung mga guest na babae. So kung sino daw po ang makasalo nun, yun daw po ang susunod na ikakasal. Ha? Yung mga walang asawa ang pwedeng mag-participate doon sa ceremony na yon, yung mga dalaga. Kaso yung nakasalo, walang boyfriend. Paano ikakasal yon? Ano yon? Ikakasal siya sa bouquet? Baka yun ang ibig niyong sabihin. Baka yun ang ibig sabihin nun. Ha? Pag nasalo mo yon, dalaga ka, nasalo mo yon, ikaw daw ang susunod na ikakasal. Wala kang boyfriend, paano ka ngayon ikakasal? Okay, sige, susunod. Ito po, hindi daw po dapat na biyahe ng biyahe o naglalalabas ang ikakasal na babae at lalaki. Dahil lapitin daw po sa disgrasya. Paano yun? Ikakasal ka, halimbawa, dalaga ka o binata ka, so ikakasal ka, di may trabaho ka. Sa isang linggo pa ang kasal mo. Hindi isang linggo kang hindi papasok, isang linggo kang hindi magtatrabaho. Dahil wag daw biyahe ng biyahe. Wag daw labas ng bahay. Di isang linggo kang hindi papasok bago ka ikasal. Paano kung 2 linggo pa ang kasal mo? Di 2 linggo kang absent. Lapitin daw sa disgrasya. Ang tao po, madidisgrasya yan kung talagang mangyayari yon. Wala pong kinalaman dyan yung bagay na ito na dahil ikakasal ka, lapitin ka sa disgrasya. Mas malapit ang disgrasya sa'yo. Ito po, panlima. Yung paghahagis ng bigas sa ikinasal, yun daw po nagbibigay ng swerte. Kasi po pagkatapos ng kasal, lalabas na yung yung bagong mag-asawa, yung newlyweds. Lalabas na sila. Ngayon, nandoon yung mga kamag-anak sa labas, yung mga abay na mauuna silang lumabas, aabangan yung bagong kasal. Paglabas ng bagong kasal, hahagisan ng bigas, sasabuyan ng bigas. Swerte daw po yun. Mas marami daw pong bigas na ihahagi sa mag-asawa, mas maganda, mas swerte, mas magaan ang kanilang magiging pamumuhay. Ganun pala eh. Ba't konti-konti yung hinahagis na bigas? Ba't hindi nyo hagisan ng kilo-kilo? Ba't hindi nyo hagisan ng kilo-kilo para mas maganda ang buhay ng mag-asawa? Hinahagis nyo, kati-katiting lang eh. Kapu-kapurit, dadampot ng gano'n, no? Ganun lang, oh. Tapos isasaboy. Para daw maganda ang buhay. Dapat ihagis nyo kilo-kilo. Hindi nila gagawin yon. Bakit? Lalo ngayon, ang mahal ng bigas. Kaya po hindi totoo yan. Walang ganyan. Pauso lang yan. Ngayon po, bilisan natin. Dito naman tayo sa mga pamahiin na may kinalaman sa mga patay. Yung ating dyan, sound effect na pang patay. Okay. Ito po. Yung may kinalaman sa patay. Isa po dito, eto narinig nyo na to.
matagal na to eh. Bata pa ako, narinig ko na rin to. Huwag daw pong magpapalitrato ng tatlo. Yung tatlong tao, huwag daw magpapalitrato. Bawal daw magpalitrato ang tatlo. Dahil, yun daw nasa gitna nila, mamamatay daw yun. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Alam nyo po, mga kaibigan, ang kamatayan ng isang tao, ang buhay at kamatayan ng isang tao, katulad nga po ng nasabi ko kanina, yan po, nakatakda na. Yung kamatayan, nakatakda na po yan kung kailan mangyayari. Pinanganak tayo, nakatakda na yan kung kailan mangyayari ang ating paglipas. Wala pong kinalaman yung pagpapakuha ng litrato ng tatlo na yung nasa gitna mamamatay kapag nagpakuha ng litrato yung tatlo. Wala pong kinalaman yung pagpapakuha ng litrato sa magiging takbo ng buhay ng isang tao. Ngayon po, pangalawa. Huwag daw pong mag-uuwi sa bahay ng anumang pagkain na nanggaling doon sa burol ng patay. Dahil, yun daw pong kakain nun, mamamatay din. Maria. Ano naman kalokohan to? Nagpunta ka doon sa burol ng patay. Ngayon, huwag ka daw pong mag-uuwi nun, yung mga inihahain doon. Huwag mo daw iuuwi sa bahay, malas daw yon, at yun daw kakain nun, mamamatay din. Ganon din po ang masasabi ko dyan. Ang buhay at kamatayan ng isang tao, walang kinalaman doon. Yan po nakatakda na, itinakda na ng Diyos yung buhay at kamatayan ng bawat tao. Ngayon po, ito pa isa. Meron po nagsasabi na yung nagpadasal ka para sa isang namatay. Halimbawa, anibersaryo ng kamatayan niya. Nagpadasal ka ngayon. Ngayon, yung mga handa doon, yung mga inihanda para sa anibersaryo, sa yung tinatawag nilang babang luksa, yung unang taon ng paggunita doon sa kamatayan ng tao, yung mga handa doon, kukuha ka daw doon ng konti. Kukuha ka daw po ng konti doon. Bawat handa na yon, tapos ilalagay mo sa altar. Ngayon, bago magpadasal, ilalagay mo yung mga konting pagkain na galing doon sa handa. Bago magdasal, ilalagay mo sa altar. Tapos, kapag ka magpapadasal na, mapapagdasalan din yung pagkain. Mapapagdasalan din daw po yung pagkain. Ngayon, pagtapos na yung padasal, nagkakainan na, yun daw pagkain na yon na inihain doon sa altar at napagdasalan, wag daw itatapon. Kasi, yun daw po, ipakain daw po yun. Kung meron daw po kayong alam na may sakit, ipakain daw yun sa may sakit, gagaling daw po yung may sakit. Kung totoo yan, mga kaibigan, kung totoo yan, di sana wala nang namatay na tao. Isipin nyo po. Di sana wala nang namatay. Ganyan na lang ang ginawa. Yung mga may sakit na malubha, yan na lang. Papakainin na lang yan. Nung mga pagkain na inilagay sa altar, yung mga pagkain na napagdasalan, yun na lang. Papakain doon sa mga may karamdaman, na lalo na yung mga may malubhang karamdaman. Gagaling daw po. Di sana wala nang naimbentong gamot. Ang daming katakot-takot na pera ang ginagastos sa research sa mga gamot. Yun lang pala ang solusyon. Yan lang pala ang solusyon. Papakainin mo lang nung
pagkain na inihain sa altar, gagaling na. Wala nang mamamatay na tao. Ngayon po, ito pa isa. Yun daw pong buntis o yung nagdadalang tao, huwag daw pong pupunta sa burol. Huwag dadalaw doon sa burol ng namatay. Dahil makakapagdulot daw po ito ng paghihirap sa panganganak at baka magresulta pa ng kamatayan. Yung buntis, dumalaw lang doon sa sa burol ng patay. Maghihirap na sa panganganak. Lahat naman talaga ng nanganganak mahirap eh. Yung normal delivery, yung normal delivery, talaga namang mahirap yun eh. Talaga namang buwis buhay yun. Yung panganganak, yung normal delivery, buwis buhay talaga yon sa mga ina. Ngayon, pag dumalaw ka daw, ng buntis ka, dumalaw ka sa burol ng isang namatay, mahihirapan ka daw manganak. Susunod po ito. Huwag daw pong magwawalis ng bahay habang may nakaburol pa. Halimbawa, doon sa isang bahay, mayroong namatay doon, huwag daw pong magwawalis hanggat hindi pa na ililibing yung namatay. Magwawalis lang daw po kapag inalis na at ililibing na. Bakit? Bakit huwag magwawalis? Bakit nila pinagbabawal? Dahil yun daw pong kaluluwa nung namatay, nandun pa sa paligid-ligid, nandun pa sa bahay. Baka daw po mawalis. Umaitaboy. Paano mo mawawalis yung kaluluwa? Yung kaluluwa, espiritu yan. Ito na lang. Paano mo wawalisin yung hangin? Mawawalis mo ba yung hangin? Malabo po yan. Kung ano-anong pauso lang ang gustong gawin. Makapagpauso lang. Ngayon, ito po. Panglima. Iwasan daw po na matuluan ng luha yung kabaong. Halimbawa, may umiiyak doon, kamag-anak, o yung mga naulila, yung mga naiwan nung namatay, umiiyak. Iwasan daw po na matuluan ng luha yung salamin. Yung salamin ng kabaong. Iwasan daw pong matuluan ng luha yon. Bakit? Dahil, eto po ang dahilan. Dahil matatagalan na umakyat sa langit yung kaluluwa ng namatay. Matatagalan daw po. Hindi naman sinabi kung ilang araw o ilang buwan ang duration kapag napatakan ng luha yung salamin. Halimbawa, umiiyak ka doon, napatakan ng luha mo, isang patak. Yung isang patak, anong katumbas nun? Ilang araw ang katumbas nun na madidelay? Yung pag-akyat sa langit. Hindi totoo yan. Naku po. Bola lang yan. Kayo na pong bahalang mag-isip niyan. Ito po, pang-anim. Ito, narinig nyo na rin po ito. Bawal matulog ang lahat kapag mayroong pinaglalamayan. Dapat daw po, meron man lang kahit isa na nagbabantay doon sa pinaglalamayan. Dahil kapag daw po tulog lahat, kukuhanin daw po ng aswang yung bangkay. Kukunin daw po ng aswang yung bangkay. Dahil walang nagbabantay, tulog lahat. Tingnan nyo po yan. Bakit kukunin ng aswang yung bangkay? Kung halimbawa nakatulog lahat nung nando doon, bakit kukunin ng aswang yun? Ba't niya pag-iinteresan yun? Ba't pag-iinteresan ng aswang yun? Halimbawa, kung totoo man na mayroong aswang, halimbawa lang na totoo, bakit niya kukunin yung bangkay? Anong gagawin niya ron?
di po ba yung bangkay na nakaburol, di po ba matigas na yon? Dahil dumaan na yon sa tinatawag na rigor mortis. Yun po yung pagtigas nung katawan kapag namatay. Nagkakaroon ng state of rigor mortis. Ngayon, nangyari na yon. Anong gagawin ng aswang doon sa cadaver? Ano gagawin ng aswang doon? Kakainin niya ba yon? Di naman niya makakain yon, matigas na yun eh. Isa pa, yung internal organs nung namatay, tinanggal na po yon yung internal organs. Inalis na yon nung embalsamador. Nung inembalsa mo yung bangkay, tinatanggal po yung internal organs. Ngayon, kung sakali, halimbawa lang, totoo ang aswang, anong gagawin niya sa bangkay? Wala nang internal organs yun. Ano ang gagawin niya ron? Wala na siyang kakainin. Wala na yung mga laman loob. Ano pa gagawin ng aswang doon? Hindi naman niya pwede rin kainin mismo yung yung cadaver. Bakit? Matigas na eh. Sa totoo lang po. Yun po talaga yon. Anong gagawin ng aswang kung sakaling totoong aswang? Anong mapapakinabang niya ron? Kung sakaling kukunin niya yung bangkay. Anyway, hahaba tayo dyan. Ito pa po ang isa pang pamahiin na may kinalaman sa patay. Yung kapag daw po inilibing na yung namayapa, yung yumao, yun daw pong mga naulila na mga mahal sa buhay, yung naulila na mga kamag-anak, mga naiwan na mahal sa buhay, wag daw po munang didiretso agad ng pag-uwi sa bahay. Wag daw pong didiretso ng pag-uwi agad sa bahay. Kailangan daw dumaan ka muna sa ibang lugar. Yung tinatawag nila na pagpag. Magpagpag ka daw po muna. Para hindi ka daw sundan nung kaluluwa. Nung kaluluwa nung namatay, para hindi ka sundan sa pag-uwi mo sa bahay. Paano mo malalaman na sinusundan ka ng kaluluwa? Nakita mo ba na may kaluluwang sumusunod sa'yo? Para sabihin mo yan o para gawin mo yan? Meron bang kaluluwang nagsabi sa'yo na, "Oy, sinusundan kita"? Yan po pauso lang. Ito pa po yung isa. Siguro ito, meron ng mga nakaranas nito sa inyo, mga kaibigan. Kapag daw po ikaw na naginip ka, na nabungi ka, napanaginipan mong nabungi ka, yung ibig daw pong sabihin nun, meron kang kamag-anak o meron kang kakilala na mamamatay. Yun daw po ibig sabihin nun, na naginip ka, nabungi ka, na naginip ka, nalalagas yung mga ngipin mo. Masama daw po yun kasi meron kang kamag-anak o meron kang kakilala na mamamatay. Ang solusyon daw po dyan, kailangan paggising mo, ang gawin mo, kumagat ka sa kahoy. Anumang kahoy. Kagatin mo, halimbawa sa lamesa, sa upuan ng kahoy, yan. Kumagat ka daw po doon para hindi mangyari na mayroong mamatay na kamag-anak o kaibigan mo o kakilala mo. Yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, ang tao mamamatay kung mamamatay kasi yun na ang katalagahan niya. Hanggang doon na lang siya.
doon na siya itinakda ng Diyos. Wala pong kinalaman dyan yung nanaginip ka na nabubungi ka. Nanaginip ka na nalalagas ang ngipin mo. Wala po yung kinalaman sa pagkamatay ng isang tao. Dahil ang kamatayan po, itinakda ng Diyos yan kung kailan mangyayari sa atin. At tingnan nyo yung remedyo. Tingnan nyo, para daw huwag mangyari, para daw huwag matuloy, gawin mo raw paggising mo, kumagat ka agad sa mga bagay na kahoy. Halimbawa nga, yung sinabi ko kanina, yung lamesa mo, kahoy, kumagat ka daw doon. Kumagat ka sa upuan mo kung kahoy yung upuan mo. O kung anumang kahoy meron sa bahay nyo, kagatin mo daw po yun. Tingnan mo, gagawin ka pang aso. Gagawin ka pang aso pag ngangat-ngating ka ng kahoy. Takin yung kalokohan yan. Paano kung nakapustiso ka? Nakapustiso ka sa totoong buhay. Tapos nanaginip ka, nalalagas ang ngipin mo. Paano yun? Yung panaginip mo, mali. Sa panaginip mo, nabubungi ka. Sa panaginip mo, nalalagas yung ngipin mo. Pero sa totoong buhay, nakapustiso ka. Sus Maria, pambihira, oh. Pambihirang, paano ngayon yon? Ano naman ang remedyo doon? Sasabihin mo, ikagat mo yung ngipin mo sa kahoy. Nakapustiso ka. Di hindi mo ngipin yon. Ano ngayon magiging epekto nun? Hindi naman totoong ngipin mo yung ikinakagat mo sa kahoy. Pustiso, plastic, porcelain. Ay, sus nako. Ngayon po, lubipat na tayo. Ito naman, pamahiin sa bagong taon.